Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinahulugan na pinupuri ka namin, ikinaranahan namin, sinasamba ipinapuri ka namin, nasasalamatan namin, dahil sa dakila mo ang tinatulian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, hugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang mayari sa tanang kinapal, at Ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwa ng tanang umiiral sa San Sinukob, ang maaasang pagganapin sa San Isidro sa kanyang pagsasaka,
ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sa unang pagbasa, ang mga unang sumampalataya kay Kristo ay nagkakaisang puso at diwa para sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtanawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon, siyang binubulay araw at gabi. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa taming batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Parang ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masasama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Santiago na tulad ng magsasaka na naghihintay sa mahalagang bunga, tayo rin ay matyagang maghintay sa pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Malaki ang nagagawa ng pananalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinadalangin na hugumulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala akong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Kung gayong mga sanga ay titipunin at susunugin, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo. Magsiupo po na po. Father Mar Ladra, ang ating minamahal na Kura Paroko, mga kapatid na mga pari, mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni San Isidro Labrador. Ang buhay ni San Isidro ay nagbibigay sa atin ng paglalarawan kung paano ang ating araw-araw na gawain ay maiugnay sa Panginoon. Sa binasa nating Ebanghelyo ngayon, batid natin na tayong lahat ay mga sanga lamang. At ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang puno ng ubas. Siyang puno ng ubas, at kapag hindi tayo nakadugtong sa Kanya, tayo ay mamamatay at hindi tayo magbubunga ng marami. Alam po natin yan na kung wala ang Diyos, walang silbi ang ating mga gawain. Ngunit, paminsan-minsan nakakalimutan natin. Sapagkat kapag marami na po ang bunga sa ating mga ginagawa, parang malagay sa ating isipan na kaya ko ito. Ang galing ko pala. Marami akong nagagawa. Marami akong nalikom. Kaya nakakalimot tayo na ang Diyos ang siyang ugat ng ating mga gawain. Paminsan-minsan pinuputol tayo, pruning, bilang mga sanga. Sapagkat kung tayo'y hitik na sa bunga, baka makalimutan natin ang Panginoon.
And then we begin to take pride in whatever it is that we do. And by that thinking, mawalay tayo sa Panginoon na siyang ating ugat, na siyang puno kung saan tayo ay nabibigyan ng sustansya bilang mga sanga. Nakikita natin ito sa buhay ni San Isidro. Siya po ay isang magsasaka, nagtatrabaho sa isang malaking farm na hindi niya pag-aari. Siya ay bayaran lamang para magtrabaho doon. Ngunit, hindi niya kinakaligtaan ang pagdarasal. Bago siya pumasok sa farm, siya ay pupunta muna ng simbahan. Doon ay magsisimba. Kaya yung ibang mga manggagawa, ibang magsasaka, ay nagreklamo. Itong si Isidro, palaging huli sa trabaho. Nung ito'y inimbestiga ng may-ari ng farm, ng sakahan, ay nabatid niya na habang si San Isidro ay nagsisimba, merong gumagawa sa kanyang gawain. Isang anghel. Dito natin makikita na kapag pinapahalagahan natin ang Panginoon sa ating buhay, ay hindi naman magbabago ang ating gawain, kundi mapapaigting pa nga. Magiging mas marami ang bunga sa ating gawain kapag binibigyan natin ng puwang ang Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi kailanman maging hadlang sa ating mga gawain. Minsan kasi iniisip natin, malaking abala ito. Magdadasal muna, sisimba muna, dadaan muna sa simbahan, samantala ang dami kong gawin, ang dami kong dapat tapusin sa araw na ito. Kapag hindi natin sinisimulan ang ating araw sa pagpapasalamat sa Diyos at sa pagtatalaga sa ating mga gawain sa Kanya, walang mangyayari sa ating mga gawain. Ayon nga sa Salmo, in vain do the laborers work if they do not do it in the name of the Lord. In vain is our earlier rising when we do not rise for the Lord. Pag hindi tayo bumangon para sa ating Panginoon. And this is very clear sa kalooban ng Diyos. Ano po ba ang nagdudugtong sa ating gawain at sa kaluwalhatian ng Diyos? Ito ay Kanyang iniuutos sa atin. Thou shalt keep the Sabbath day holy. In the 10 Commandments, nariyan, nakalagay. Kinakailangan nating sambahin ang Diyos sa araw na Kanyang itinatalaga. Yan ang pangatlong utos ng Diyos. Thou shalt keep the Sabbath day holy. At sa paanong paraan natin ito ginagawang banal?
sa pagtatalaga ng araw na iyon para sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng 7 araw bawat linggo, 6 ang para sa atin at lahat ng ating mga gawain. 1 lang ang para sa Kanya. Hinihiling niya galing sa atin na ang araw na ito ay ating itatalaga para sa Kanya. Dedicated to Him. At ano nga ba ang dapat gawin doon? Magsimba or magsamba. We offer worship to Him and at the same time, we rest. Tayo magpapahinga. Kung tutuusin, meron tayong pag-iisip na, ay ba't naman ako magpapahinga? Sayang naman ang araw na ito. Okay naman yung magsimba na muna ako, tapos trabaho ulit. No, it has to be rest and worship. Sapagkat ang ating pagpapahinga ay nagbibigay sa atin ng lakas para gumawa ulit sa susunod na linggo. Ito rin ay nagbibigay pahinga para sa ating mga kapitbahay o sa mga mamamayan. Sapagkat kung tayong lahat ay magpapahinga, lahat ay makapagpapahinga. Ano ibig ko pong sabihin? Kasi kung iilan lang ang nagpapahinga, yung iba ay gumagawa. Ang bawat gawa ng isang tao ay nagbibigay compulsion para sa iba na magbukas din ng kanilang, kung anumang kanilang negosyo o gawain. Sapagkat kung ang isang tao ay gumagawa, either nahihikayat din ng iba na kumilos o di kaya nagiging necessary na gumawa rin siya kasi yung iba ay gumagawa. Halimbawa, pag nagtatrabaho ka, yung driver ng tricycle ay gagawa na rin. Kapag lumalabas yung driver ng tricycle, yung nagtitinda ng pagkain ay nagtitinda na rin. And so it goes. Hanggang ang buong sambayanan ay hindi na nakapagpapahinga sapagkat lahat ay kumikilos. And so, in making this day a day of rest, kinakailangan na magbigay tayo pugay sa ating Panginoon upang ang lahat ay makapagpahinga at ang mundo mismo, ang sanlibutan, ang ating kapaligiran ay makapagpahinga rin. It's not just people resting, it's also the earth resting. Kaya nga po, itong COVID-19 ay parang hinihiling sa atin ng Panginoon. Tingnan ninyo, gawa kayo ng gawa, kilos kayo ng kilos. Napapabayaan na ninyo ang mundo, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong kapaligiran, ang inyong pamilya, pati na ang Diyos. Kaya, binibigyan tayo ng Panginoon. Ilang buwan na ba? 3 buwan na magpapahinga. Sabihin naman natin, Panginoon, ang haba naman po. Ang haba naman ng pagpapahinga namin. Pwede po bang tapusin na po ito? Magdasal tayo na tapusin ito. Ngunit huwag nating kalimutan ang mensahe sa mga araw na ito. Na mahalaga pala at talagang mahalaga ang pagbibigay kahalagahan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagdarasal at pagpapahinga.
we give space and time for everyone to rest so that we may be strengthened and that we may worship the Lord worthily. Itong hindi natin magawang magsimba is also a form of pruning. Pinuputol din ang ating mga desires, ang ating mga hangarin upang ating malaman kung gaano talaga kahalaga ang ugnayan natin sa Panginoon. Kung gaano kahalaga ang Eucharistia sa ating buhay. Kaya kung ito'y matapos ng lahat, babaguhin natin ang ating pagtatalaga sa sarili at pagtatalaga sa araw na Kanyang hinihiling sa atin, ang linggo, upang ang araw na iyon ay para sa Kanya lang, upang tayo ay magdarasal at magsamba sa Kanya at tayo ay magpahinga. Minsan, may mga bagay na nakakalimutan na natin. Nakakalimutan na natin ang kahalagahan. Kaya, pinuputol ng Panginoon tayo bilang Kanyang mga sanga, hindi upang parusahan, kundi upang magbungang ng marami. Sapagkat sa pagputol ng mga sanga, ay tayo ay makapamunga ng marami. Dahil bumabalik tayo sa Kanya at ating ipinamulat sa ating sarili ang kahalagahan na tayo ay palaging mananatili sa Kanya. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa na may ng gawa langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga minamahal kong kapatid, dumalangin tayo sa Diyos sa mabiyayang lubos upang tayo ay Kanyang pakinggan sa ating mga pangangailangan, ating itutugon sa bawat kahilingan. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang simbahan ay palagi ang pagsumikapang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at kanilang isaalang-alang ang ikabubuti ng lahat, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga magsasaka at mga manggagawa sa kanilang matyagang pagpupunyagi ay makatagpo sila ng masaganang ani na kaloob ng manlilikha, at sa halimbawa ni San Isidro Labrador, sila ay magkaroon ng manalim na pananampalataya sa Diyos. Tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang ating kasalukuyang kinakaharap na pandemya ay mapagtagumpayan natin sa pananatili sa tunay na puno ng ubas na ating kinakapitan bilang mga sanga, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang na ito ay pahintulutan ng Diyos na ang bawat gawain sa araw-araw ay gumaan at maging panalangin ng papuri sa Kaniyang karangalan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang ating mga minamahal na yumao sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay magkamit ng kapayapaang magpakailanman, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama naming Diyos, Ikaw ang nagkakaloob ng bawat buhay na naririto sa lupa. Tunghayan mo kaming iyong mga anak at pagsusumamo naming ay iyong dinggin na aming hinihiling sa pamamagitan ni Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpagura nila sa tagulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkait at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikaw ay magniningning sa piling ng mga banal, sa kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran naming araw-araw at katuwang sa pagsamba ng iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-uutos ipinagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay sa kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin miyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, San Isidro Labrador, Santa Maria de la Cabeza, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Dennis, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningan na walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon namin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idanangal. Ang kanyang malasakit at paglingkuran katang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiluhod po tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang kanyang patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Bakamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaan na walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpapagaling sa may sakit, ipinalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Opo tayo saglit. Sa ngalan po ng ating Parish Pastoral Council ng buong parokya ng San Isidro Labrador, ako po ay nagpapasalamat, mahal na Obispo Dennis, sa inyo pong pangunguna sa pagdiriwang na banal na misa sa araw na ito. Salamat din po sa paalaala mo sa amin ang kahalagahan ng pamamahinga ngayon pong panahon ng pandemya, na ito'y isang proseso upang kami pagkatapos ng pandemyang ito ay maging mas mabubuti at maging mabubungang Kristiyano. Maraming salamat sa lahat ng mga nakiisa na nasa kani-kanilang mga tahanan sa umagang ito, at ang lahat ng mga Pulilenyo at hindi Pulilenyo na nasa sa iba't ibang bahagi ng mundo na napapanood tayo at nakikiisa sila
sa ating live streaming na misa ngayon pong umaga. Marami rin salamat sa lahat ng mga nakilahok sa ating kompetisyon ng paggagayak at pagpupuni ng kani-kanilang mga tahanan na mayroong temang Piyesta sa Tahanan, Piyesta from Home. Napakarami ang nakisali at nakiisa. At ito ay naging isang masaya na gampanin o gawain sa kabila ng simple at payak nating pagdiriwang ng Pistang Bayan ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat kay San Isidro Labrador sapagkat patuloy niya tayong ginagabay at ipinagdarasal dito sa bayang ito. At maraming salamat higit sa lahat sa mahal na ina at sa ating Panginoon Diyos sa gabay at tulong na ibinibigay niya sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Muli po, sa lahat ng mga Pulileño, sa iba't ibang dako at lugar ng mundo, na kaisa natin sa pagdiriwang na ito, maligayang kapistahan ni San Isidro Labrador. God bless you po. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon at magpasawalang hanggan. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. Na may gawa ng langit at lupa. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. San Isidro, San Isidro, santong magsasaka, ang sa puso ng tao